Magandang araw sa inyong lahat. Ako si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin itong DepEd na sobrang sobrang kupad po sa pagbabalik ng klase sa dating petsa ng pasukan. Okay? Alam niyo ba, ah, 5 years po yung kanilang plano. Grabe itong si Roman Romulo. Akala ko ho kanina nung nagsasalita ito ay si Dan Fernandez. Kaya lang ang maganda lang rito buong-buo yung timbre ng boses pero magkaboses sila, magkapareho ng diction. Ang galing, ang ganda. Ganda pagka nakayuko ka maiisip mo talaga si Dan Fernandez. Anyway, going back, sabi rito, ah, DepEd is really okay. Ang tanong kasi rito yung pong, yung kanilang plano para sa pagbabalik po sa old school calendar, yung pasukan ng June, 'di ba? So sabi rito, DepEd is really working, sabi niya na, really working on the gradual shift of the school calendar to the pre-pandemic school calendar. Yan. Tignan niyo ha kung gaano sila kakupad. From the original 5-year period, kasi po, sabi rin kanina, na-discuss daw po ng DepEd sa mga previous na hearing nila, ay meron silang 5-year plan. Anak ng siya. Ito pong pagbabago ng petsa ng pasok ng mga estudyante, nagawa ito nung time ni dating Pangulong Duterte ng saglit lang. Walang maraming mga alingasngas nung panahon ng pandemic. Tapos yung ibabalik lang sa dati, hindi niyo magawa? Anong meron? 'Di ba nakakapraning na maisip na 5 years pang kailangan nila? Para lang ito, magawa, alam mo yung pagtatakda ng mahabang petsa, yan po'y pagpapakita lamang na hindi talaga sila nagtatrabaho. Kaya magtatakda ng 5 years. So, sino po yung susunod na presidente na nun? Kasi yun po yung time na dun 'pag inayunan yan, yun yung time na kukwestiyonin sila na, "Hey, the 5 years is done." Oh, tapos na yung Marcos administration at ngayon yung katapusan ng 5 years. So, ano nang gagawin niyo ngayon? Ano ng plano niyo? Plano pa yun, 'di ba? Kaya kanina ho pinigana sila. Ngayon sabi niya rito, "From the original 5-year period for the gradual shift and due to the recent clamor also, we have to speed up." 'Di ba? Ang hiningi po sa kanila, dapat in 2 years magawa niyo na 'yan. At saka bukod dun, meron palang ibang mga programa katulad yung sa, 'di ba nawala yung SPED, yung para sa mga special child, na nag-aaral. Yun nga po ay experimental lamang at yung, isang eskuwelahan na pinag-aralan ng anak ko, sa elementary, yun merong, SPED sa kanila, 'no. Okey naman, kaya lang ang napansin nila roon sa pag-aaral nila sa SPED, hindi po talagang natutulungan 'no, sa kanilang mga special needs etong mga special child, 'no, yung may mga kapansanan na nag-aaral. Ngayon, meron silang, plano na binuo na naman. Actually, yung plano na yun parang, IRR ata yun 'no, ginawa nila. Eto na nakakatawa. Tinanong sila nila Kimbo, galit na galit si Kimbo kanina. Naku, ang, nakakatawa dun kasi hindi sila magkaintindihan dun sa structure. Tinatanong meron ba tayong pinaka-main nito, pinaka-core, ano ba, ito ba ay ang eskuwelahan ba mismo? Kung ano-ano yung dinidiscuss nung babae, yung nandito ho sa picture. Tapos kalaunan sabi niya, okay, kasi binanggit ni Kimbo, alam niyo yung mga SPED sa'min dun sa Marikina, talagang humihingi sa'min ng tulong kasi ganito, ganyan. Okay po, na-gets ko na. At ang bandang huli nito nakakatawa, kasi nalaman dun sa hearing na napakaraming problema ng DepEd kabilang dun sa mga personnel. Yung mga empleyado na yung mga assistant na like yung mga janitor dati sa mga eskuwelahan, um, yung mga assistant nila, yung parang mga clerk, mga ganyan. Na hawak nung araw binabayaran ng DepEd, tinanggal 'yun at lahat ng mga ganiyang trabaho inassign na sa mga teachers. Kaya lalong naging loaded yung trabaho ng mga teachers, hindi na tuloy makapagtinda ng tosino, nangamaong, 'di ba? Grabe yung kanina akala ko nga boring yung pinasok ko na hearing, Sus!
Hindi boring, maiirita ka na lang, mapapa-react ka din. Ngayon itong si Romulo sabi niya, ang gusto talaga ng lahat, bumalik na sa old calendar sa dami nating naririnig na problema, dala ng kainitan ng panahon, 'di ba? Kasi kawawa nga talaga yung mga kabataan diyan. Oh, alam ng lahat face to face ang pinakaimportante. Ayaw po natin ng online, ayaw natin ng asynchronous or whatever. Gusto natin doon tayo sa face to face makabalik. 'Yan. Eto naman po reaction din ni Zubiri. Well, aside from exposing our students and teachers to the dangers of extreme heat, I honestly believe that the prevailing weather conditions during summer are not conducive to learning. Eh di gumawa kayo ng batas na ano, kung ayaw kumilos ng DepEd secretary kasi sabi po sa nung bago kami lumabas, ang bagal ng ang bagal ni secretary. Kasi may mga dapat ng pirmahan, ang tagal-tagal na nasa kanya pa rin, 'di pa napipirmahan. Masabi nila ang bagal daw po ni VP Sara. Hindi nga ako makapaniwala ka nagliliwanag kami rin, "Sino tutukoy itong secretary?" Sara pala. Sabi niya na, "Kaya kung puwede sana huwag na nating hintayin ang school year 2025-2026 next year, yung pasukan. Now, kung kayang ipatupad sa susunod na school year, gawin na natin at kawawa ang ating mga estudyante sa susunod na summer." Tama, 'di ba? Kasi lang naman na, okey mag-enroll na kayo ngayon, bago magsara yung klase or automatic enrolled na kayo, oh, nasa inyo na lang 'yan kung ayaw na ninyong pumasok, eh, 'di umabsent na lang kayo forever, 'di ba? Pero automatic enrolled kayo sa sa susunod na level ninyo, 'di ba, level up kayo ng grade, gano'n. Tapos magsisimula tayo ng pasukan ng June o sabihin natin June 10 gano'n, para birthday ng tatay ko, 'di ba? Gano'n lang kasimple, walang kailangang pag-aralan ng kung ano-ano, 'di ba? Parang ay naku. Now, ang dapat pong gawin dito, eto ho aking suggestion, 'no? Alam niyo, kahit na bumalik po tayo sa June ang opening ng klase, ah, mainit pa rin po ang mga classroom. Bakit kamo? Siksikan ang mga estudyante, kulang ang classroom. Paano 'to mareremedyohan? Bakit hindi po i-air condition, 'di ba? Bakit hindi air condition ang, mga classroom lalo na sa mga public schools, 'di ba? Gano'n ang gawin nila, o kaya itong mahabang, building na 'to, okey, i-centralize natin ang aircon ng buong, floor na 'to. O kaya yung buong ano na, 'di ba? Oo. Mas maganda pa yung gano'n kaysa sa dadaanin na lang sa pangiti-ngiti, 'di ba? Kaya sabi ko, "Ano ba, na may malasakit ba talaga ang ating DepEd secretary sa mga estudyante?" Kasi unang-una may anak ka, dapat naiisip mo 'yan, eh. Kamusta kaya sila sa classroom? Well, mayaman naman po kasi talaga itong sila VP Sara, 'di ba? Ibig sabihin nag-aral siya, pinasukan niyang eskuwelahan, eh, talaga naman pong malamig yung lugar. Yung kanyang lugar, Davao City, malamig din namang lugar, 'di ba? Pero sa ngayon dapat common sense na lang. Nakikita ninyo yung heat index. Ang tanong, sino ba ang nagsususpinde ng pasok ng mga estudyante, 'di ba? Sino yung nag-aaproban nito? Hindi ba niya nakikita yung problema, yung heat index? Hindi ba niya naiisip na sinasabi nila lagi na, yung init hindi po conducive? Eh, papaano kung maging permanente na ang temperatura ng Pilipinas Saudi Arabia? Anong gagawin natin, wala ng klase forever, 'di ba? We have to step up. Kailangan nating i-address, remedyohan yung problema. Oh, eh, may available naman, i-aircon ninyo yung mga classroom, dagdag ng budget. Walang magagawa, gano'n talaga, 'di ba? Nandiyan na 'yan, eh. Oh, pero bakit hindi po naiisip yung gano'n, 'di ba? 'Yun lang ang tanong ko, may malasakit ba? Ito na lang ang pagbabalik kung i-insist lang ng, Vice President natin 'yan, eh, na, "Oh, ibalik niyo na dahil yung tatay ko nabago lang nila ng gano'n-gano'ng kadali yan." So, hindi rin mahirap 'yan para ibalik sa dati. O ngayon,
Summer class na. Okay, pagdating ng June pasukan tayo. Lahat ng estudyante ngayon automatic enrolled sila. Yung mga magtra-transfer sa ibang eskuwelahan tanggapin ninyo. Computerized system naman na tayo. 'Pag na-detect na ninyo yung double double enrollment, enrolled na ro'n sa probinsya, enrolled pa dito. Hintayin na lang natin kung saan po magsa-submit ng report kung nasaan ang estudyante, 'di ba? I-update na lang yung gano'n o kaya sulatan yung magulang, yung eskuwelahan i-update na, "Hey, diyan na ba nag-aaral?" Gano'n na naman kadali, eh. Hmm. That is only if the Vice President is hands-on sa DepEd. Kaya hindi ho ako naniniwala doon sa napakalaking, survey na number one most trusted. Putragis, trust po yung pinag-uusapan doon. Hindi po ito yung performance talaga na makikita natin na kung talagang performance, ano na ang improvement ng mga estudyante. Yun bang mga anak ninyo matatalino na ba? Nagbago na ba yung, ugali nila? Yung pagiging bastos, naging magalang na? Gumagamit na ba ng po at opo? Yun lang yun, eh. Kasi po para masabi nating tagumpay ang ating, Department of Education, yung basic education, unang-una ro'n ang disiplina ng mga estudyante, 'di ba? Eto na nga lang ibalik sa dating petsa ng pagbubukas ng klase at pagsasara hindi magawa-gawa. Imagine 5 years, anak ng putya, petsa lang yung petsa lang yung gagalawin, hindi pa magawa-gawa. Itong, Secretary ng Education naman, hindi man lang din sila masita-sita. Ano ba, may malasakit ba talaga kayo? 'Di ba? Yung mga DDS, tanong ko lang sa inyo, use your common sense. Wag na po nating pag-usapan kung kayo po ba ay DDS. Unless, see no evil, hear no evil kayo, gano'n na po kayo nagpakatanga, wala na po talaga tayong pag-uusapan. 'Di ba? Oh. Sus Maria Josep. Well, inamin naman ni VP Sara na hindi naman siya galing sa Education Department at siya nga po ay umaasa lamang sa expertise ng kanyang mga tauhan. However, dapat po ano pa rin, tingnan pa rin naman niya, 'di ba? Wag yung gano'n lang na nakaasa na ano na tawag diyan, na sige bahala na kayo gano'n o kagaya nito may mga dapat pirmahan, pero hindi napipirmahan, 'di ba? So ano pang ibang problema ng, DepEd na posibleng 'di ba, na importanteng ma-address. Naku kung, puwede niyo naman panoorin 'yan, sa House of Representatives sa Facebook nila, puntahan niyo yung live, makikita ninyo, maririnig niyo ro'n sa haba ng kanilang mga diskusyon yung mga problema ng DepEd. Marami pa pala. Hindi yung, tulad ng inaakala natin kung ang iintindihin lang natin, mismong etong mga survey-survey na lumalabas. And again, ang survey po, ang purpose po nito is to influence, okay? It has nothing to do with the actual performance, wala. Maimpluwensyahan lamang ang ating paniniwala. Yun lang po yung purpose nitong mga survey, mind conditioning lang. Okay, ganun lang yun. Oo. At yamang umamin naman si VP Sara na hindi siya galing rito sa hindi siya taga DepEd sector, hindi siya taga education sector. Umaasa lang siya sa mga expertise ng mga tauhan niya. Ganun pa man, 'di ba? Umaasa ka, update yourself palagi, hindi, "O sige ha, Day bahala ka na. O Yusek may tanong, sagutin mo." Hindi ho gano'n. Dapat do'n, "Yusek hindi ko naiintindihan ito." I-update mo ako. Ano ito? 'Tong hindi ko alam, pasensya na kayo. Dito ako nilagay ng pangulo. At dapat po, ito naman, sa ating presidente, I'm calling out the president. Sir, nagkamali po kayo ng paglagay kay VP Sara. Hindi po kasi ang kategorya ng ating pangulo ay may pagmamahal sa bayan, ah, alam gampanan yung trabaho. Sir, napatunayan na po na hindi po niya kaya ang trabaho. At inamin niya na yan na umaasa na lang siya sa expertise ng kanyang mga tauhan. So bakit po pababayaan pa ninyo na makompromiso na naman
Dahil sa loob po ng halos 2 taon, walang pagbabago ang DepEd natin. At ito'y natutuklasan pa sa hearing, diyan sa Kongreso, napakarami. Ilang hearing-hearing na nila 'yan. Kasi oversight hearing po 'yan, oversight function po ng Kongreso to see to it na tama ang ginagawa pa ng ahensya ng gobyerno. At ito nga po kung itong DepEd, palagi nila itong dinidinig at lagi po nilang nasisita ito. So, bakit paulit-ulit yung mga problema, 'di ba? Manhid na ba ang mga tauhan sa DepEd? Anong ginagawa ng nanay nila? Oh, kaya dapat po tanggalin niyo si VP Sara, parang awa niyo na at maglagay kayo ng totoong galing po sa sektor ng edukasyon. Kung ikaw nga, Mr. President, PBBM, bago ka bumaba sa pagiging DA Secretary, siniguro mo na ang papalit sa'yo ay taga diyan mismo sa sektor na 'yan, sa agriculture, 'di ba? At may napatunayan sa sektor na 'yan. So maganda yung choice ng pangulo dun. Sana po dito din dito rin po sa education. Hmm. Hanapin niyo, saan ba siya magaling, 'di ba? Ano bang kaya niyang gawin? Oh, papaano ba siyang magsalita? Utal-utal magsalita, itok-itok-itok, 'di ba? O saan niyo ilalagay 'yan? Gawin yung ano, gawin yung, ASEC na lang, Assistant Secretary. O kung ayaw ninyo, walang mapaglagyan, 'di ba? Gusto niya DND dati, o di sige ilagay niyo sa task force, 'di ba, Task Force WPS. O gusto mo mag-DND, o sige, diyan ka sa Task Force WPS, kasama mo si Tariela, 'di ba? Dapat ako para sa'kin, that's my suggestion. Hmm. Kasi hindi ho puwedeng, makompromiso na lamang ang, kinabukasan ng mga kabataan, 'di ba? At yung, tutal sabi naman niya, 'di naman siya sumasang-ayon sa desisyon ng kanyang pamilya. Hindi lang siya makapagsalita ng, pagpapakita ng, concern, sa mga Pilipinong sa mangingisda at sa interes ng bansa natin sa West Philippine Sea. Well, pangarap mo naman ang DepEd, sorry, ang, DND, Mr. President. Pagbigyan niyo, ilagay niyo si Inday, si VP, diyan po sa DND. Ang problema natin na ibinabato sa kanya ay ang, hindi man lamang niya magawang magparamdam ng malasakit sa usapin ng mga mangingisda sa West Philippine Sea. 'Di ba, hindi na nga hinihingi sa kanya, ikaw ba'y maka-China? Ikaw ba'y may pakialam dito sa mga features? Ikaw ba'y may pakialam bilang isang Pilipinong vice presidente at abogada pa na nakakaalam ng batas, ng UNCLOS, ng international law, na ikaw ba may malasakit dun? Hindi na nga po yun ang pinag-uusapan, eh. Malasakit na lang, iparamdam mo rin sa mga mangingisda. Ayaw pa din, eh. Pero lagi sa lamayan, 'di ba, Vincent? Sabi ni Go Philippines, "Magaling 'yan si Sarah, magaling magsabi." Mm, hmm, Syukran. Yun lang para sa'kin, malay niyo mapakinggan tayo 'di ba, pagka nalipat siya sa DND at, 'di ba binigyan ng pagkakataon, diyan natin masusubukan kung talagang may kakayanan o gusto niya doon. Oh, 'di ba, pangungunahan niya ngayon yun, bakbakan sila ni Tariela. Okay, so iwan muna natin yung part na 'yan. Diyos ko po, DepEd, ibabalik niyo lang sa dating, petsa, hindi niyo pa magawa-gawa. Ay naku, isipin niyo natatawa ko yung plano 5 taon nung sinita at pinagsabihan sila na, "Hindi puwede 'yan, dapat sa loob ng 2 taon magawa niyo na 'yan." "Okey po, sige bibilisan po namin." Putya, ano yung bibilisan niyo doon, haber? Grabeng DepEd natin, sobra.